Isang aso ang umuwing may tangay-tangay na isang piraso ng buto na may laman pa. Inisip ng may-ari na mula ito sa baboy at itinapon na lang sa mga palumpong. Ngunit patuloy itong ibinabalik ng aso na parang sinusubukang ibunyag ang isang kakilakilapot na lihim. Nang masusing tingnan, natuklasan ng may-ari na ito pala ay isang braso ng tao. Kaya agad siyang tumawag ng mga pulis. Mabilis namang isinara ng pulisya ang lugar at sinundan ng mga bakas sa 186 miles na ruta mula Tainan hanggang Taipei. Ngunit ang salarin ay hindi tumakas. Araw-araw siyang napunta sa trabaho at tahimik na natulog sa kanyang dormitoryo sa kumpanya na isang pader lamang ang pagitan sa pinagtapunan ng ulo ng biktima. Mas nakakatakot pa, minsan niyang sinabi sa kanyang asawa na kung pagtataksilan mo ko, hihiwain kita sa 3 bahagi. Nagsimula ang kwento sa bayan ng Tuku, distrito ng Rende, Tainan, Taiwan. Karamihan sa lugar ay mga taniman ng gulay at prutas na may ilang pabrika. Kilala ng mga residente ang isa't isa at namumuhay ng tahimik at payapa. Ngunit noong September 11, 2013, sinalo ng police tape ang bayan habang nagtipon ang mga mausisang residente. Noong araw na yon, dinala ng lokal na mag-asawang Wu Vinlong at Hang Puzo ang kanilang inampun na ligaw na aso na si Map Map para maglakad-lakad. Malaya itong tumakbo sa pagitan ng mga taniman at palayan. Pagbalik nito, may dala itong piraso ng buto na may laman pa. Inisip ni Wu Vinlong na mula ito sa baboy o ligaw na hayop, saka itinapon ito sa mga palumpong. Ngunit ibinalik ito ni Map Map. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ni Nguvin. Ito ay braso ng tao. Kaya agad siyang tumawag sa pulisya. Kinuha ng mga investigador ang pahayag ni Nguvin Long. Naalala niya na ilang araw bago ang insidente, may nakita siyang buto sa kanyang hardin. Ngunit hindi niya ito pinansin at itinapon lang sa palumpong. Noong gabi bago yon, napansin niya ang mabahong amoy malapit sa kulungan ng aso at naisip na muling dinala ni Map Map ang parehong buto. Kinumpirma ng mga forensic examiner na ito ay braso ng tao, kanang braso. Sinecured ng pulisya ang lugar at natagpuan ang bahagi ng kaliwang braso, mga 49 feet ang layo ngunit hindi kumpleto. Sa kabila ng dagdagan ng manpower, pag-drain ng pond at tulong mula sa lokal na funeral home, hindi sila nakakita ng karagdagang lapi. September 13, muling nakadiskubre si Map Map. Pumasok ang aso sa isang taniman ng bayabas, 656 feet mula sa unang lugar at nahatak ang isang mabahong puting plastic na supot. Malapit dito ay isang pinunit na sako ng bigas para sa 3 kilo. Binuksan ng pulisya ang mga layer at natagpuan ang ulo ng tao. Nakabalot sa 3 layers ng plastic at nakalagay sa loob ng punda ng unan. Ang ebidensya ay dinala sa forensic lab, ngunit kaagad na naharap sa hadlang ang investigasyon. Ang bungo ay labis na napupulok, hindi na matukoy ang mga katangian ng mukha, at hindi na makuha ang mga fingerprints dahil kinain na ng mga hayop ang mga daliri. Kinumpirma ng DNA test na ang bungo at ang mga braso ay mula sa parehong tao. Ngunit ulang tugma sa criminal DNA database. Mula sa kakaunting bakas nakabuo ang mga forensic expert ng pangunahing profile ng biktima. Isa siyang babae na nasa pagitan ng 20 hanggang 45 years old. May mahabang kulot na buhok at may taas na humigit kumulang 5'1 hanggang 5'3. Kakaiba ang kanyang ngipin. Ang kanyang front teeth ay hindi pantay at ang kanyang upper right canine ay nakaturo sa loob. Dahil sa mataas na posisyon ng kanyang mga butas sa tenga, inisip ng pulisya na maaaring siya ay isang dayuhan. Gamit ang mga detalye, pinagawa ng pulisya ang isang composite sketch at naglabas ng public alert. Sinuri ng mga otoridad ang mga tips mula sa publiko at in-review ang higit sa 80 tawag sa loob ng 2 linggo. Isang tawag ang dumating mula kay Cao Xiong na nagulat na ang kanyang dayuhang asawa ay nawala ilang araw bago matapos ang malaking utang sa lokal na organized crime sa distrito ng Rinde. Sinabi niya na ang ngipin ng kanyang asawa ay tugma sa inilabas na paglalarawan ng pulisya.
Nang ibigay niya ang larawan ng kanyang asawa, nanahimik ang lahat. Kitang-kita sa larawan na ang baktit ay nasa kaliwang bahagi, hindi sa kanan, kaya natigil ang pag-usad ng lead. Pagkatapos isang hindi inaasahang tawag ang dumating mula kay Chu Wingguang, isang chef sa Xingyuan restaurant sa Taipei. Iniulat niya na ang kanyang nobyang Vietnamese na si Atyo ay hindi niya makontak mula March 23. Napansin niya na halos pareho ang paglalarawan ng biktima at ni Atyo. Mas nakakakilapot, ang punda ng una na nakapalot sa ulo ng biktima ay kapareho ng isang punda na naibigay niya bilang regalo kay Atyo. Nagpunta ang mga pulis sa Taipei upang makausap si Chu Wingguang at makakuha ng mga larawan ni Atyo. Kinumpirma ng mga larawan. Ang maliwanag ng ngiti ni Atyo ay may upper right back tooth at parehong off-center front teeth na inilarawan sa forensic report. Nakipag-ugnayan ang mga investigador sa pinsan ni Atyo sa Taiwan upang makontak ang kanyang ina at anak na babae sa Vietnam. Nakolekta ang saliva samples at ipinadala para sa DNA testing. Kinumpirma ng resulta ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya si Li Tidiu Trang, mas kilala bilang Atyo, isang Vietnamese na babae na nagtungo sa Taiwan para magtrabaho. Nang makilala na ang biktima, agad na na-shift ang investigasyon sa paghahanap ng pumatay sa kanya. Ang unang tinanong ay si Chu Wingguang, ang lalaking nag-angking siya ang nobyo ni Atyo at kusang nakipag-ugnayan sa pulisya. Sinabi ng pinsan at pamilya ni Atyo sa Vietnam na hindi nila kilala si Chu Wingguang. Nalaman din ng mga investigador na si Atyo ay legal na kasal at may anak sa Vietnam. Kaya agad na naging pangunahing suspect si Chu Wingguang. Sa pagtatanong, inamin ni Chu na may asawa nga si Atyo na si Fang Minhuai at naroon din ito sa Taiwan. Sinabi ni Chu na nakilala niya si Atyo sa trabaho noong 2013 at naging magkasintahan sila. Noong March 23, ang araw na nawala si Atyo, magkasama silang nag-date sa isang parke nang harapin sila ng asawa nito. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo at naghiwalay ang tatlo ng may sama ng loob. Pagdating ng gabi, tumawag si Atyo kay Chu. Nanginginig ang boses habang sinasabi na nag-aaway sila ng kanyang asawa at nakiusap kay Chu na sunduin siya nito. Sinabi ni Chu na nasa trabaho siya at hindi makalapas. Nang tawagan niya ulit si Atyo matapos ang trabaho, hindi na nito sinagot ang telepono. Nagtanong din ang pulisya sa iba pang mga saksi. Kinumpirma ni ng Nguyen Lian, ina ni Atyo, at Limintan, kuya niya, na nagpunta sa Taiwan si Atyo kasama ang asawa nito para magtrabaho. Bagaman hindi palaging marahas ang relasyon nilang mag-asawa, madalas silang mag-away. Madalas tumawag si Atyo sa Vietnam at nagsasabi na labis ang pagiging seloso ng kanyang asawa. Sa isang seryosong pagtatalo, hinampas pa nga siya nito. Minsan sinabi ni Atyo sa ina na malaot o madali, mamamatay siya sa kamay ng kanyang asawa. Ang huling tawag na natanggap ni Nguyen Lian mula sa kanyang anak ay bandang 10 PM noong March 23. Umiiyak si Atyo at sinabi na desperado na itong makabalik sa Vietnam at natatakot na baka patayin siya ni Minhuai. Noon ay inakala ng kanyang ina na isa na naman itong karaniwang pagtatalo ng mag-asawa at hindi niya ito iniulat. Isang mahalagang lead din ang galing sa landlord ng boarding house ni Atyo. Bandang tanghali ng March 24, nakita niya ang isang di kilalang lalaki sa balkonahe ni Atyo na nagmamadaling nag-iimpake ng maraming bagahe. Nang tanungin ng landlord kung ano ang ginagawa nito, sumagot ang lalaki sa banyagang accent na tinutulungan lang mag-impake ang isang kaibigan. Hindi niya nakita si Atyo, ngunit hindi na ito pinansin ng landlord. Natuklasan ng mga investigador ang isa pang nakakabahalang detalye. Nagtatrabaho si Minhuai sa isang foam factory sa distrito ng Rindi, Tainan. Ang company dormitory kung saan siya nakatira ay may isang dingding lamang na naghihiwalay sa guava orchard kung saan natagpuan ang bungo ni Atyo. Bagaman wala pang direktang ebidensya, naging madali ang paglaganap ng balita. Kumalat ang kaso sa foreign labor community at napuno ang social media ng mga posts na nagtuturo sa isang Vietnamese na pumatay at naghiwa-hiwa sa kanyang asawa. May ilan pa ngang naglagay ng larawan ni Minhuai. Sa labas ng police station,
Nagtipo ng mga grupo ng Vietnamese workers. Itinuturo ang mga larawan sa kanilang mga telepono at ini-identify si Min Hwai bilang ang pumatay. Nangamba ang pulisya na kung malaman ni Min Hwai na natukoy na siya at tatakas, magiging mas mahirap siyang hulihin. October 2, kasama ang mga piskal, nagsagawa ng raid ang pulisya sa Conching Company Limited kung saan nagtatrabaho si Min Hwai upang siya ay aristuhin. Sa dormitoryo, kalmado si Min Hwai at walang ipinakitang sinyalis ng panik. Sa pamamagitan ng interpreter, tinanong siya ng pulisya tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Palihim ang kanyang mga sagot. Minsan sinasabing matagal na niyang hindi nakikita si Atyo. Minsan naman hula na baka nasa Taoyuan pa ito. Hindi niya kailanman binanggit na posibleng napatay ang kanyang asawa. Nang ipakita ng pulisya ang mga larawan ng hiwa-hiwalay na braso at bungo ni Atyo, nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Min Hwai. Ipinakibit balikat niya ang anumang kinalaman sa kaso. Ngunit ang patong-patong na ebidensya at testimonya ng mga saksi ay direktang nagtuturo sa kanya. Sa parehong araw, naglabas sa mga piskal ng kautusan para sa kanyang detensyon at kinuha ang kanyang mga personal na gamit para sa forensic examination. Napakahirap i-interrogate ni Min Hwai. Halos hindi gumana ang mga karaniwang teknik. Bawat tanong ay kailangang ipasa sa interpreter na nagpahina sa epekto ng psychological pressure. Kahit na mahinahon o agresibo ang pagtatanong, paulit-ulit lang siyang sumagot ng hindi ko alam, hindi ko naiintindihan. Paulit-ulit na humingi ang mga piskal ng extension ng detention, umaasang masisira ang kanyang katahimikan. Samantala, nakatuon ang mga investigador sa pisikal na ebidensya. Ang unang mga item na pinagtuunan ng pansin ay ang mga gamit sa pagbalot ng bungo. Bukod sa punda ng una na kinilala ni Chu Wingguang, natagpuan ang isang item na plastic bag sa labas na nagtataglay ng susi sa kaso. Sinukat ng pulisya ang bag, 25 by 23 inches, isang napakabihirang sukat na hindi mabibili sa tindahan. Nakipag-ugnayan ang mga investigador kina Lin Yanguang, manager ng Baode Plastics, at Jiang Huaichu, procurement officer ng Conching Company. Pareho nilang kinumpirma na ang ganitong uri ng bag ay custom-made para sa kumpanya at hindi ibinibenta sa publiko. Nang ihambing ang mga sample, lumabas na magkapareho ang surface pattern, natatangi sa makina ng paggawa, na nagpapatunay na ang bag ay mula sa lugar ng pinagtatrabahuan ni Min Hwai. Isa pang mahalagang clue ay ang rice sack na natagpuan malapit sa bungo na tinangay ng aso. Sako ito para sa pang-3 kilong bigas. Kinumpirma ng mga kasama sa dorm ni Min Hwai na madalas siyang bumili ng malalaking bag ng murang brand na ito at iniimbak sa dormitoryo. Sinuri ng pulisya ang storage room at ang natagpuan ng katulad na rice sack na nagpapatibay sa connection sa crime scene. November 5, sa ika-11 interogasyon kay Min Hwai, nagbago ang atmosfera. Lahat ng pangunahing ebidensya, ang custom black plastic bag, ang rice sack at ang punda ng unan ay inilatag sa kanyang harapan. Bumuo ng isang hindi masisirang chain. Kalmado itong ipinaliwanag ng piskal. Habang nagsimulang kumipot ang mga kalamnan ng mukha ni Min Hwai, tumaas ang boses ni Captain Huang Jinquan at diretsong tinutok ang tanong. Lahat ng ebidensya ay narito at ipinipilit pa rin ni Min Hwai na wala siyang alinman sa gamit ni Adjo. Pero bakit nila natagpuan ang cellphone ni Adjo sa kanyang kwarto? Ipinilit ni Captain Huang ang interogasyon. Hindi pinigyan si Min Hwai ng pagkakataong huminga. Dahil sa matinding presyon, nanatiling parang nagyelo si Min Hwai. Naglakbay ang kanyang mga mata ng walang direksyon. At sa huli, mahina niyang sambit, hindi ko na siya kailangan. Agad na sinunggapan ni Wong Jinquan ang pagkakataon. Yumuko siya ng bahagya at mahinahong nagtanong kung talaga bang minahal niya ang kanyang asawa, lalo pat ito ang ina ng kanyang anak. Ang salitang anak ay tumama sa pinakalalim na damdamin ni Min Hwai. Sa pag-iisip sa anak na hindi niya kayang iwan, tuluyan ng bumagsak ang matigas na lalaki at nagsimulang umiyak. Humingi siya ng kapatawaran at inamin na sa kanyang sariling kamay namatay si Adjo. Si Min Hwai, 29 years old, ay nagsimulang ikwento ang buong pangyayari. Siya at si Li Jiu Trang, 28, ay nakakilala at umibig sa Vietnam. Noong 2007,
Nang nabuntis si Adjo, nagpakasal sila at isinilang ang kanilang anak noong June 5 ng parehong taon. Mabilis na naapektuhan ng pinansyal na problema ang kanilang pagsasama. Dahil sa mababang pinag-aralan at mababang sahod, halos hindi nila kayang suportahan ang pamilya. Noong 2011, nagdesisyon silang magtrabaho sa ibang bansa, umaasang makakapag-ipon para makabili ng bahay sa Vietnam. Humiram sila ng $13,500 sa mga kamag-anak para sa brokerage fee at naglakbay patungong Taiwan ng magkahiwalay noong September 11 at November 24. Naiwan ang anak sa pangangalaga ng ina ni Adjo habang regular silang nagpapadala ng pera. Sa Taiwan, napakabagsik ng realidad. Ang mga dayuhang manggagawa ay madaling ma-exploit. Pinapatrabaho ng matagal na oras sa mababang sahod at may malaking mga utang. Ang pagbili ng bahay ay imposible na. Halos hindi nila kayanin ang pagbabayad ng mga utang. Para makaraos at patuloy na masuportahan ang kanilang anak, nagtipid sila sa pagkain at iba pang pangangailangan. Nagtrabaho si Minhoy sa isang foam factory at medyo nakasabay sa trabaho. Masipag at maabilidad, nakipagkaibigan siya sa mga kapwa Vietnamese workers at nakahanap ng kaunting aliw sa pakikinig ng sariling wika. Naniniwala siya na sa pagtitiis sa hirap, kaya niyang suportahan ng pamilya. Si Adjo gayunpaman ay na-assign sa isang food processing factory sa Hualien. Mas mabagsik ang kanyang karanasan. Ang nakakapagod na araw-araw ay halos hindi niya matiis. Pagkalipas ng 6 na buwan, hindi na niya kinaya ang kondisyon. June 2012, tumakas si Adjo mula sa Hualien nang hindi sinasabi sa kahit sino. At kalaunan ay lumipat sa Taipei gamit ang peking pagkakakilanlan upang maghanap ng trabaho. Bagamat itinuturing na iligal ang mga tumatakas na migrant workers at maaaring i-deport kung mahuli, marami pa ring employer ang lihim na tumatanggap sa kanila para sa mas mababang sahod. Pagsapit ng November 2012, nakahanap si Adjo ng trabaho sa Chemi Yuan Restaurant sa Taipei at unti-unting nakasanayan ng kanyang bagong buhay. Kahit magkalayo, si Minhoy ay naglalaan ng 2 hanggang 3 araw bawat buwan upang bumiyahe papuntang Hilaga para makita ang asawa. Tinitiis ang 6 hanggang 7 oras na biyahe pabalik-balik para sa ilang oras lamang na magkasama sila. Sa panahon na yon, matatag pa ang kanilang relasyon. Sa isang lakad, biro ni Adjo na kung pagtataksilan siya, lulunurin niya ang asawa. Tumawa si Minhoy at sumagot na kung siya naman ang mangangaliwa, hahatiin niya si Adjo sa 3 piraso. Habang tumatagal ang kanilang pagkakalayo, unti-unting nawalan si Adjo ng tiwala sa kanilang pinagsamahan at sa hinaharap nilang pinangarap. Naging mas matatag ang kanyang trabaho, bumuti ang kanyang Mandarin at naging malapit siya sa chef ng restaurant na si Xu Wingguang. Sa kalaunan, nagsimula silang magkaroon ng romantikong relasyon na inakala ni Adjo na kaya niya itong itago bilang lihim. Samantala, nag-aalala si Minhoy sa kanyang asawa at napansin ang pagbabago ng ugali nito. Noong January 2013, natuklasan niyang may 2 cellphone si Adjo. Nang tanungin ng asawa, nalaman niyang ang isang cellphone ay regalo ng ibang lalaki. Sa galit, sinampal niya si Adjo at lihim niyang kinuha ang call records mula sa telecom company. Nakumpirma nito na lihim na nakikipagtagpo si Adjo kay Xu Wingguang. Sa kabila nito, binigyan pa rin ni Minhoy si Adjo ng pagkakataong itigil ang relasyon. Nangako si Adjo na titigil na sa pakikipag-ugnayan kay Xu Wingguang, ngunit hindi na siya muling pinagkatiwalaan ng asawa. Paulit-ulit na tinawagan ni Minhoy si Xu Wingguang upang tanungin ang tungkol sa relasyon. Pero kahit pagkatapos ng pangakong ititigil na ang relasyon, muling nagpatuloy si Adjo sa pakikipag-ugnayan sa parehong lalaki. Pagsapit ng kalagitnaan ng March 2013, lumipat si Adjo sa isang maliit na apartment sa Tamsui na inarkila ni Xu Wingguang para sa kanya. Unti-unti, nagsimulang manirahan sila roon ng magkasama paminsan-minsan. March 24, 2013, araw ng pahinga ni Minhoy. Maaga pa lang sumakay siya sa kanyang bisikleta papunta sa Tainan Bus Terminal at bumiyahe papuntang Hilaga para makita ang kanyang asawa. Sa araw ding yon, sinabi ni Adjo kay Xu Wingguang na pupunta siya sa palengke para mamili ng maluluto para sa kanyang asawa.
Naguluhan, tinanong ni Cho si Adjo kung bakit dinadala pa rin niya ang kanyang asawa sa apartment na inarkilan niya para dito, lalo na't madalas sinasabi ni Adjo na minamaliit o sinasaktan siya ni Minhwai at na alam na rin nito ang kanilang lihim na relasyon. Pero ipinagwalang bahala lamang ni Adjo ang tanong. Pagsapit ang tanghali, dumating si Minhwai sa Taipei at naglakad patungo sa Chimmy Yuan restaurant kung saan nagtatrabaho si Adjo. Sa daan, nakita niya sina Adjo at Chu Wingguang na magkasama at magkaakbay sa isang parke sa malapit. Galit na galit, hinarap ni Minhwai si Chu Wingguang. Inaakusahan siyang nakikialam sa isang may asawang babae. Depensa ni Chu, hindi niya alam na may asawa si Adjo. Habang umiinit ang pagtatalo, sinabi ni Adjo kay Minhwai na kailangan pa niyang bumalik sa trabaho at hiniling sa asawa na iwan na muna siya nito. Pagkatapos, tinawagan ni Adjo si Minhwai at sinabi na nagbitiw na siya sa trabaho. Hindi na siya babalik sa kanya at sinabihan siyang wag na siyang hanapin pa. Galit at sugatan ng puso, ipinilit ni Minhwai na gusto niyang makausap sila ng harap-harapan. Nang gabing yun, nagkasundo silang magkita sa Songlian MRT Station. Nang magkita sila, sinabi ni Adjo na nakipag-ihiwalay na siya kay Chu Wingguang at ibinalik na rin niya ang teleponong ibinigay nito. Pagkatapos, pumunta sila sa Tamsoy at bumalik sa kanyang apartment upang pag-usapan ng kanilang relasyon. Ngunit sa puntong yun, hindi na nagtitiwala si Minhwai. Mabilis na nauwi ang pag-uusap sa matinding pagtatalo. Bandang 8:00 ng gabi, tumawag si Adjo ng 2 beses kay Chu. Hinihingi nitong puntahan siya nito sa apartment. Ngunit abala si Chu sa trabaho at hindi makaalis. Kaya't nanatili si Adjo sa apartment at hindi na rin kusang umalis. Bandang 10:05 ng gabi, tumawag si Adjo sa kanyang ina sa Vietnam. Umiiyak at sinabi na gustong-gusto na niyang makauwi sa Vietnam at natatakot na baka patayin siya ni Minhwai. Sandaling pinatahimik siya ng kanyang ina at pagkatapos ng tawag, bumalik si Adjo sa kwarto at nahiga sa tabi ng asawa. Sa kabila ng pag-aangkin na itinigil na niya ang relasyon, bigla niyang hiniling ang diborsyo at mariing sinabi na hindi niya isusuko ang kustodiya ng kanilang anak. Pinagtawanan niya si Minhwai. Sinasabing maliit lang naman ang kita nito at hindi nga kayang suportahan ng sarili. Ano pa kaya ang kanilang anak? Pagkatapos, tinangkang umalis ni Adjo sa kwarto. Sa sandaling yun, nawala ang kontrol ni Minhwai. Hinila niya pabalik si Adjo sa kama. Sinakalag gamit ang kanyang kanang kamay at buong lakas na isinubsob ang mukha ni Adjo sa unan. Pabulong niyang sinabi kay Adjo na taksil siya. Hindi siya karapat-dapat mahalin at hindi siya karapat-dapat maging ina ng kanilang anak. Lumaban ng todo si Adjo, ngunit sa huli, tumigil na rin siya sa paggalaw. Lumabas si Minhwai sa balkonahe upang manigarilyo. Pagbalik niya, napansin niyang hindi na humihinga si Adjo. Inamin niya na natulog siya sa tabi ng katawan ng kanyang asawa noong gabing yun. Bandang 6:00 ng umaga kinabukasan, nagising siya at naalala ang panaginip na hinihiling ni Adjo na ibalik siya sa Tainan. Naalala niya ang dati niyang sinabi sa asawa na kung pagtataksilan siya nito, hahatiin niya ito sa 3 piraso. Kaya kumuha siya ng 2 kutsilyo at hinila ang katawan ni Adjo sa banyo. Tinagpan ng mukha ng punda ng unan, pero masyadong mapurol ang 2 kutsilyo. Bandang 9:00 ng umaga, pumunta siya sa malapit na palengke, saka bumili ng malaking palakol at bumalik. Binalot niya ang ulo ni Adjo sa punda ng unan at inilagay ito kasama ang mga braso at mga damit na may dugo sa isang maleta. Ang itaas na bahagi ng katawan ay binalutan ng kamisol, mga punda ng unan at ang plastic bag saka inilagay sa crossbody bag. Ang ibabang bahagi naman ng katawan ay inilagay sa itim na plastic bag at pagkatapos ay sa isang cloth bag. Pagkatapos maayos na nilinis ni Minhwai ang buong apartment, pinagsama niya ang mga papel na may tuko at 3 armas. Hinati sa 2 bundle at itinapon sa mga palumpong at basurahan sa tabi ng kalsada. Pagsapit ng tanghali, dinala niya ang 3 bag na may laman ng mga labi pababa upang tumawag ng taxi. Sa sandaling yun, nakita siya ng landlord ni Adjo. Pumara siya sa taxi habang dala ang mga bag. Kinumpirma ng driver na si Chen Xianhui na siya nga ang naghatid kay Minhwai papuntang Tainan. Hindi niya ito malimutan dahil nag-iwan ng nasabing pasahero ng malalim na impresyon sa kanya. Sa simula,
Sinabi ni Minhwai sa driver ng taxi na gusto niyang pumunta sa Taipei Main Station. Ngunit bigla nitong binago ang isip at sinabi na gusto nitong pumunta sa Tainan. Humingi ang driver ng pamasahe na 5,000 New Taiwan dollars na agad namang binayaran ni Minhwai. Isang malinaw na kaibahan sa karamihan ng mga Vietnamese workers na karaniwang matipid at sumasakay lamang sa maiikling biyahe. Ang dami ng dala niyang bagahe ay nag-iwan din ng malakas na impresyon sa driver. Pagkatapos bumiyahe ng halos 186 miles, dumating si Minhwai sa bus terminal ng Tainan. Iniwan pansamantala ang bagahe at ginamit ang kanyang bisikleta para itapon ang mga parte ng katawan ng paisa-isa. Unang itinapon ng crossbody bag na may lamang itaas na bahagi ng katawan sa malaking drainage canal sa ilalim ng Bridge No. 1 sa Rindi District. Pagkatapos bumiyahe siya patungong Kunkang Company. Inalis ang itim na plastic bag na may lamang ibabang bahagi ng katawan mula sa cloth bag at itinapon ito sa mga palumpong. Ang cloth bag mismo ay itinapon sa gilid ng kalsada, ilang daang talampakan ng layo. Sa huli, inilagay niya ang maleta na may lamang ulo at mga braso sa abandonadong bakuran ng Yanyuan Factory. Pagkatapos nito, bumalik siya sa dormitory ng kumpanya para magpahinga na tila normal na araw lamang ang nangyari. March 25, pumasok si Minhwai sa trabaho gaya ng dati. Wala na isang katrabaho ang nakapansin ng anumang kahinahinala. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, matapos ang shift, kumuha siya ng rice sack, itim na plastic bag at kerosene mula sa dormitory at bumalik sa abandonadong factory kung saan niya iniwan ang maleta. Binalit niya ang ulo ni Adjo sa maraming patong ng plastic at rice sack. Binuhusan ng kerosene at sinunog ang maleta kasama ang mga damit nito. Matapos mamatay ang apoy, dinala niya pabalik ang binalot na ulo sa dormitoryo. Sa ilalim ng dilim ng gabi, umakyat siya sa pakod. Nakalusot sa kalapit na taniman ng bayabas at itinapon ang ulo sa gitna ng siksik at mataas na palumpong. Pagkatapos bumalik siya sa dormitoryo na parang natapos lamang ang isang ordinaryong gawain, saka humiga upang magpahinga. Sa punto nito, naitapon na niya lahat ang pisikal na ebidensya at nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nagtatrabaho at namuhay ng normal, kahit ang mga bihasang investigador ay labis na nabigla. Umiiyak na ikinuwento ni Minhwai ang mga pangyayari, ngunit hindi tuluyang tinanggap ng mga piskal ang kanyang paliwanag. Ipinahayag niya ang kanyang debosyon. Sinasabi pa nga na lumitaw si Adjo sa kanyang panaginip, ngunit iba ang ipinapakita ng kanyang mga kilos. Ang isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanyang asawa ay hindi hahatiin ang katawan nito para lamang ibalik sa Tainan at pagkatapos ay itapon ng mga labi ng walang sistema. Pinaghihinalaan ng pulisya na sadyang itinapon ni Minhwai ang itaas na bahagi ng katawan sa drainage canal, umaasang tatangayin ng tubig mula sa nagdaang bagyo ang mga ebidensya. Sa Vietnamese folklore, pinaniniwalaan din na kapag pinaghiwa-hiwalay ang bahagi ng katawan, hindi makakabalik ang espiritu upang maghiganti. Ang mga katotohanan nito ay nagpapakita na imposibleng ipaliwanag ang paghiwa-hiwa sa katawan bilang kilos ng pagmamahal. Nang malaman ni Minhwai na ang tanging natagpuan ng mga pulis ay ang pang-ibabang bahagi ng katawan ni Adjo at na ang itaas na bahagi ng katawan ay nawawala, humagulhol siya sa iyak. Nakikiusap sa mga pulis na sana'y maibalik ang katawan ni Adjo ng buo, ngunit may ilang pagkakamali na hindi na maipapalik. December 2014, hinatulan si Minhwai ng 18 years sa bilangguan dahil sa pagpatay at hindi wastong pagtapon ng katawan. Pagkatapos niyang pagsilbihan ng kanyang sentensya, siya ay i-deport pabalik sa Vietnam. Naalala ng piskal na tinanong niya si Minhwai tungkol sa mga plano nito pagkatapos magsilbi sa bilangguan. Mahina nitong sagot, wala na ang kanyang asawa. Hindi niya nga alam kung maaalala pa ba siya ng kanyang anak, na iba na ang lahat ngayon. Pag-iisipan niya na lang umano ang hinaharap pagkatapos niyang makalaya. Marahil mula nang pumasok ang third party sa kanilang pagsasamang mag-asawa, nakatakda na ang buhay ni Minhwai sa isang di mabalik na landas. Kung hindi nakilala ni Adjo si Chu Wing-wang, baka nanatiling buo ang pag-asang hinaharap nila. At kung hindi ginawa ni Chu Wing-wang ang tawag na yon sa mga pulis, malamang hindi kailanman matutukoy ng mga investigador si Minhwai bilang ang salarin. Ngunit sa buhay,
Madalas nakikialam ang tadhana sa mga hindi inaasahang paraan. Walang nakakaalam na ang matinding pangako ni Minhoy sa asawa na kung pagtataksilan siya nito ay hahatiin niya ito sa 3 piraso ay magiging isang nakakatakot na katotohanan balang araw. Pareho silang umalis sa Vietnam para habulin ang parehong pangarap ng mas magandang buhay. Ngunit unti-unting winastak ng distansya, presyon at kalungkutan sa banyagang lupain ng lahat. Sa huli, wala talagang nanalo. Nawala ang buhay ni Atyo. Nawala naman ang kalayaan ni Minhoy. Habang ang kanilang batang anak ay nawalan ng parehong ina at ama. Sino sa tingin niyo ang may pinakamatinding pananagutan sa trahedyang ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!